Isama po natin sa ating panalangin ng pasasalamat ng Dags and Salas family, gayon din ang karawan ni Israel II San Jose, at ang kapayapaan ng kaluluwa ni Manuel Jr., Pepita, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang simbang gabi. Magsitayo po ang lahat.
sa family sponsor sa pagsisindi ng pangatlong kandila ng Advento, kandila ng kagalakan. Panginoong Yesus, sa pag-iilaw ng kandila ng kagalakan, itinataas namin sa iyo ang pamilya ni Mr. and Mrs. Paulino Solis, ni Mr. and Mrs. Vicente Solis Jr., ang pamilya ni Mr. and Mrs. Rolando Aresa, pati na rin ang lahat ng mga pamilyang naririto. Pagpalain mo sila at ang kanilang tahanan upang mapuspos sila ng kagalakang nagmumula sa iyo. Kagalakang hindi nawawala kahit sa gitna ng pagsubok. Kagalakang nagpapalakas ng loob. Kagalakang nagbibigay pag-asa at kagalakang nagdadala ng liwanag sa iba. Gawin mo silang halimbawa ng pusong marunong magpasalamat at maging saksi ng tunay na kagalakan habang naghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumenyong lahat. At sumayuri. Mga kapatid, amin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa sa mga pangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
sapagkat ikaw lang ang aking at ang pag-asa. Ikaw lamang o Yesu Kristo ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Amahin, ng Diyos Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, ang iyong salitang nanahan sa iyong kaibuturan ay dinala sa sinapupunan ng Birheng Kalinis-linisan nung tanggapin niya ang mabuting balitang hatid ng anghel. As iya'y kuban ng Espiritu Santo bilang iyong tahanan, katulad ng mahal na Birhen, matanggap nawan naming mapagkumaba na sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Magbibigay ng palatandaan ng Diyos na magpapatunay ng kanyang kapangyarihan at katapatan. Maglilihi ang isang dalaga at ang anak nito ay tatawaging Emmanuel. Ang Diyos ay nasa piling natin. Magbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga
at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo pong lahat, ang Panginoon ay narating. Siya'y nakilang Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at siyang sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Sino ang marapat umahon sa burol ng poon? Sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binitawan. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya. Ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Magsitayo ang lahat. Halina, susi ni David, binubuksan mo ang langit upang kami ay masagip. Sumayin niyo po ang Panginoon, At sumayin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang Nang ika-anim na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth,
Ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilee, na sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Suma sa iyo ang Panginoon." Naguluminahanan si Maria sa gayong pangungusap at iniisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang pag-aahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito? Gayoy ako'y dalaga," tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Tayo po ngayon ay nasa ika-5 linggo ng ating simbang gabi. Ika-5 araw. Ika-5 araw ng ating simbang gabi, ika-5 araw ng ating paghahanda bago natin ipagdiwang ang kapanganakan ng Panginoon. Kung inyong matatandaan, sa unang araw ng ating simbang gabi ay pinahayag ang katotohanan tungkol kay Juan Bautista. Ipinahayag siya bilang isang propetang sumisigaw sa ilang, at ang kanyang isisigaw ay ihanda ang daraanan ng Panginoon, magbalik loob sa Diyos at magalak sapagkat darating na ang Panginoon. Kung ako'y nagbibinyag sa pamagitan ng tubig, ang darating ay magbibinyag sa pamagitan ng apoy at ng Espiritu Santo. Kung ako'y nagbibinyag para sa inyong kapatawaran, ang darating ay magdadala sa inyo sa kaligtasan. Sa ikalawang araw ng ating simbang gabi, ay narinig naman natin ang pagpapahayag tungkol sa talaan ng mga angkan ni Jesus. Nakita natin ang mga taong may malagang papel sa kasaysayan ng kaligtasan ng tao, katulad ni Abraham, ni David, ni Jacob, Jose, at ni Maria. Nakita rin natin sa angkan ng Panginoon na doon ang mga taong makasalanan. At ano nga ba ang nais paiwatig ng pagpapahayag ng mga angkan ninuno ng Panginoon na tunay ngang si Jesus ay totoong tao. Siya ay totoong Diyos at
totoong tao. At ito rin nagpapakita kung paano tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako sa kanyang bayan na ipapadala niya ang kanyang bugtong na anak nang sa gayoy magkaroon ng kaligtasan ang kanyang bayan. Sa ikatlong araw ng ating simbang gabi, ay napakinggan naman natin ang kwento tungkol kay Jose, isang taong matuwid, pinagpala ng Diyos. At nung mabating niya na ang kanyang mapapangasawang si Maria ay buntis na, ano ang ipinahayag na mabuting balita? Nais niyang hiwalayan ng palihim si Maria. Subalit kumilos ang Diyos sa pamamagitan ng anghel sa kanyang panaginip, ipinahayag kay Jose na ang batang dinadala ni Maria ay napupuspos ng Espiritu Santo at tumahimik si Jose at kanyang niyakap ang pagpapahayag ng anghel. Ipinakita niya ang kanyang pagkalinga kay Maria, gayon din sa batang ipanganganak ng mahal na Birheng Maria. Sa ikaapat na araw ng ating simbang gabi, ay narinig naman natin ang kwento ni Zacarias. Isa ring taong matuwid, isang taong naglilingkod kay Yahweh bilang kanyang saserdote, bilang pari. Ano doon ang kanyang pagmamahal sa Torah, sa batas ni Moises? Ano doon ang kanyang mapagpalang pamumuhay? Subalit ang problema siya at ang kanyang asawang si Elizabeth ay hindi nagkaanak. At sa kulturang kinagagalawa ni Zacarias at ni Elizabeth, ang ganitong sitwasyon ay isang parusa. Kumbaga, hindi sila pinahalagahan ni Yahweh. Kumbaga, siya o ang kanyang ninuno ay nabuhay ng may kasamaan. Kung kaya nga ang parusa ay ang kawalang anak. Bagamat hindi niya narinig ang pangungutya, ang panalait, ang marahil katawanan na mula sa kanyang mga kababayan, ano doon? Ang katotohanan na sila'y nabalot ng kadiliman sa mahabang panahon. Subalit kumilos din ang Diyos sa pamamagitan ng anghel, ipinahayag sa kanya na sila'y magkakaanak ni Elizabeth. Si Elizabeth ay magbubuntis. At ipinahayag din ang pangalan ng bata, Juan, nang ibig sabihin mapagpala ang Diyos. Sa simula, hindi ito tinanggap ni Zacarias. Paano mangyayari ang bagay na ito? Siya'y matanda na at si Elizabeth ay matanda na, bukod pa riyan, baog ang kanyang asawa. Ano ang ginawa ng anghel sa kanya? Pinatahimik. At sa katahimikan, nakita niya kung sino at ano ang Diyos sa kanyang buhay, sa kanilang buhay, at ano at sino siya sa harapan ng Panginoon. Ano doon na muli niyang inugnay ang kanyang sarili sa mapagpalang Diyos, sapagkat ang batang ibibigay sa kanila ay tunay ngang pinagpala. At ngayon nga sa ating ikalimang araw ng ating simbang gabi, ay narinig natin ang pagbisita ng Anghel Gabriel kay Maria. Kung kaya nga ang ikalimang araw ng simbang gabi ay tinatawag nating Misa Aurea o ginituang Misa, sapagkat ngayon ipinahayag na ang dakilang pagsilang kapanganakan ni Jesucristo kay Maria. Nakita natin ang naging dialogo. Nagpakita ang Anghel Gabriel, sinugo ng Diyos kay Maria. At ano ang una niyang binanggit kay Maria? Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulbihanan si Maria. Hindi niya lubusang maunawa ng pananalita ng anghel. Hindi niya lubusang mabati kung ano ang kahulugan ng kanyang sinabi. Kung kaya nga muling nagsalita ang anghel kay Maria, huwag kang matakot. Sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos, makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatuwagin mong Jesus. Siya'y magmumula sa trono ng kanyang amang si David,
Ang kanyang kapangyarihan ay magpakailanman, ang kanyang paghari ay walang hanggan. At ano ang naging reaksyon ni Maria? Paano mangyayari ang lahat ng ito? Gayong ako'y dalaga. At muli nagsalita ang anghel sa kanya, bababa ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kanyang kapangyarihan at tatawagin mong siya bilang anak ng Diyos. At sa huling bahagi ng mabuting balita, napakinggan natin ang napakagandang pananalita ni Maria na nagpapakita ng kanyang wagas at dakilang pananampalataya, pananalig sa Diyos, pag-aalay ng buhay, nang sa gayon ang kapwa ay magkaroon ng buhay, panibagong buhay. Winika niya sa huling bahagi ng mabuting balita, ako'y alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ang iyong sinabi. Mga kaibigan, ano nga ba ang mga katotohanan, mga aral na nais pa iwatig sa atin ng mabuting balita? Unang-una, kagaya ni Maria, tinatawag tayo ng Diyos na makibahagi sa pagliligtas ng ating kapwa-tao. Ang buhay ni Maria ay hindi lamang para sa Kanya. Ang buhay niya ay para sa Diyos at sa bayan ng Diyos. At ito rin ang paulit-ulit ay pinapahayag ng simbahan para sa atin. Ang buhay natin ay hindi para lamang sa atin. Ang pagiging Kristiyano natin ay hindi lamang para sa atin. Ito'y para rin sa kapwa. Kung kaya nga meron tayong obligasyon na ipakita ang kabanalan ng kadakilaan ng Diyos sa ating kapwa, meron tayong obligasyon na kumalinga kung paano kumalinga si Jesus sa kanyang bayan, gayon din ang nais ipabatid niya sa atin. Kumalinga, magbigay inspirasyon sa mga nalulumbay, sa nawawala ng pag-asa, maging gabay sa mga taong nawawala, ipahayag ang katotohanan, magpakita ng kabutihan, lalong-lalo na sa mga aba, sa mga nasailayan ng lipunan, maging larawan ng kabanalan at kadakilaan ng Diyos. Ito ang buhay ng mananampalataya. Ito ang naging buhay ni Maria. Inialay niya ang kanyang buhay nang sa gayon, ang kapwa ay magkaroon ng panibagong buhay. Kung ang kamatayan, kung ang kadiliman, kasalanan ay pumasok sa katauhan ng isang babaeng sa Eva, ngayon naman, ang liwanag, ang kaligtasan ay pumasok sa katauhan ng isang babae, si Maria. At ang pagpasok na ito ay niyakap ng lubusan, wakas, at may kadakilaan. Naway mapagtanto natin ang ganitong katotohanan. Marahil may tatanong natin, sino ang kapwa? Ang ating asawa, ang ating mga anak, ang ating pamilya, ang ating komunidad. Marahil, tingnan natin, baka ang tanging pinahalagan na lamang natin ay ang sarili. Nakalimutan natin na meron pala tayong mga taong nakakasalamuha. Baka malayo na tayo sa ating asawa. Baka malayo na tayo sa ating mga anak. Baka hindi na nararamdaman ang pagkalinga, ang pagmamahal. O wala na yung pagkapatawad sa isa't isa. Ngayon, sa Misa Aurea, sa ikalimang araw ng ating simbang gabi, inaniyahan tayo na gayahin yakapin ang buhay ni Maria. Tinatawag tayo ng Diyos na makibahagi sa paglalakbay tungo sa kaligtasan ng kapwa. At paano ito gagawin? Muli, tignan natin ang buhay ni Maria, ang kanyang kababaang loob, ang kanyang malalim at wagas na pananampalataya sa Diyos. Nung winika niya na ako'y alipin ng Panginoon, at magganap daw sa akin ang iyong salita, ang kanyang salita, ipinakita niya ang kanyang malalim na pananampalataya sa kanya. Hindi niya pinangalandakan kay Elizabeth, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga kamag-anak, na siya ang pinili upang maging ina ng Diyos. Hindi niya pinangalandakan na ang kanyang sinapupunan ay napiling maging sinapupunan ng Panginoon. Na si dinami-dami ng babae, siya ang pinili ng Panginoon. Bagkus, ano doon ang kababaang pagtanggap? Ang tanging nagbigay halaga sa kanya ay ang anghel, ang Diyos. Hindi niya hinayaan na ito'y ipabatid na magmumula sa kanya.
At ito rin ang katotohanan sa atin. Anumang kapangyarihan, kayamanan, anumang kalakasan, katalinuang meron tayo, ito'y regalong nagmula sa Diyos. Ito'y biyaya ng Panginoon sa atin. At ito'y dapat maging kasangkapan ng kabutihan natin, gayon din ng kabutihan ng kapwa, paglilingkod sa kapwa. Anumang meron tayo ay nagmula sa Diyos, palagaan, ingatan, at ibahagi ng may kabuluhan. Nang sa gayoy, makita nga sa atin na tayo'y nagmula sa Diyos, nakikipag-ugnayan sa Kanya ng may kababaang loob. Sa buhay ni Maria, batid niya na kapag nalaman ng iba na siya'y buntis at wala namang asawa pa, hindi pa ginagalaw, wala pang legal na asawa, batid niya sa kanyang sarili na hindi lamang siya pagtatawanan, hindi lamang siya kukutyain. Ano doon ang kamatayan? Dadalhin sa gitna, babatuin hanggang mamatay. Kung kaya nga ang kanyang pagtugon ay may kaakibat na dusa, luha, at bigati, kamatayan. Marahil, ano doon sa simula ang takot? Paano harapin ang ganitong katotohanan? So balik katulad nga ng ating nakita sa huling bahagi ng mabuting balita, ano doon ang pananalig niya sa Diyos? Alipin ako ng Panginoon, maganap nawa sa akin ang kanyang salita. Mga kaibigan, sa mga panahon na para mga tayo binabagsakan ng langit at lupa, napakabigat na ng problema. Sa mga panahon na parang napakadilim na ng buhay Kristiyano at hindi na natin mabanaagan ang Diyos, na para bagang lumalayo na ang Diyos sa atin, pakiramdam natin, hindi tunay ang Diyos, hindi siya mapagkalinga, wala siyang pag-ibig sa atin. Ngayon, ipinababatid ang katotohanan. Ang Diyos ay hindi huminto sa kanyang pagmamahal sa tao. Kapag tayo ngayon ay nakaranas ng dusa, kapag nalaman natin na tayo may sakit at wala nang lunas ang ating sakit, kapag pauna tayo sa utang, hindi na natin alam kung paano mabuhay, salat na tayo sa buhay, isang kahit isang tuka na talagang ating buhay, hirap na tayo sa maraming bagay. Ngayon, pinapaalala sa atin ng Misa Austria, ng misang ito, na ang Diyos ay kumakalinga, na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang panahon, kikilos ang Diyos sa kanyang panahon, ipapakita pa rin niya ang kanyang pagkalinga at pagmamahal. Hindi niya iiwan ang kanyang bayan. Magkaroon lamang ng pananampalataya sa Kanya, kumapit sa Kanya. Ito ang ipinakita ni Maria. Ito ang naging buhay ng mahal na ina. Sa may kababaang loob, inialay niya ang kanyang buhay at hinayaan niya ang lakas ng Diyos ang kanyang maging kalakasan. Hinayaan niyang ang kapayapaan ng Panginoon ang maging tunay na kaganapan sa kanyang pagiging tao. Makita natin ang pagkilos ng Diyos. Naway pahalagaan natin ang kanyang pagkilos. At naway tulad ni Maria, magkaroon tayo ng kaubang loob at wagas na pananalig sa ating pakipag-ugnayan sa Diyos, kay Kristo Jesus, ang Panginoon, gayon din sa ating kapwa-tao. Maglingkod at maging bahagi ng kaligtasan ng tao. Magsitayo ang lahat. Mga minamahal na bayan ng Diyos, humiling tayo sa Diyos Ama ng kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan. Sa pamagitan ng kanyang anak na siyang ating tunay na kalayaan. Sa bawat panalangin ating pong itugon, O Diyos, halina't kami palayain. O Diyos, halina't kami palayain. Manatili nawang tapat kaming iyong simbahan sa misyon ng pakikinig ng iyong anak upang ang aming pagpapatuo ay tunay na maging mapagpalaya
Manalangin tayo. O O Diyos, Diyos, halina't halina't kami kami palayain. palayain. Palayain nawa ng mga lingkod bayan ang mga nangangailangan ng kalayaan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa iyong kalooban. Manalangin tayo. O O Diyos, Diyos, halina't kami palayain. Gawin mong mga kasangkapan kaming mga natitipon ngayon ng iyong pagpapalaya sa mundong napabalot ng kadiliman at paghihirap. Manalangin tayo. O O Diyos, halina't kami palayain. Makaranas nawa ng tunay na kalayaan ang mga kapatid naming yumao sa piling mo. Manalangin tayo. O O Diyos, Diyos, halina't halina't kami kami palayain. palayain. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. O Diyos, Manalangin tayo. O Diyos, O Diyos, halina't kami palayain. Diyos naming Ama, halina't kami ay palayain. Makita nawa namin ang iyong anak bilang tanging daan tungo sa iyong paghahari. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Ingat pag-asa mga puso tapat. Magsitayo po. Sa namin ay iyong ibig. Galak at kapayapaan nawa'y kamtin. Manalangin kayo mga kapatid, ang pagkain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, itangi mo ang pagkain ito upang ang mga nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinasampalatayan ng dapat na asahan sa darating mong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nanalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoon Diyos ng mundo. Nabubuo ang langit at lupa. Nakadakilaan mo. Sana o sana sa kaitaasan. Sana o sana sa kaitaasan, pinagpala ang paninito sa ngalan ng Panginoon. Sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan. Sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan mo at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni iubos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo po, Ama, ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig at puspusin mo po kami sa pag-ibig kaisa ni Leo na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng mga tanang Obispo at Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na Malabiring Maria na ina ng Diyos, San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin na manakagaling na usasturo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Kaharian mo, sundin ang loob, bitin sa lupa, para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At pagkawarin mo kami sa aming magkasala para na
Pagpapatawad namin sa nagkakasalang sa amin. At huwag mo namin ipahintulot sa tukso at inariyan mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunguyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapalad tayong ina niyan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Makadudulog na po ang mga nakahandang tumanggap ng banal na komunyon.
balik ka, pangako mo'y tuptin mo na. Sa sandali ng kasawian, panahon ng kahirapan, ika'y ating panawagan, tumuloy huwag mong pabayaan, Panginoon, kailangan kami sa iyong pagitan. Halika na, pagbalik ka, pangako mo'y tuptin mo na. Panginoon, sa pagbalik mo, kami iyong bayan ay naratnan mo. May pananalig tapat sa'yo, sinisikap sundin ang loob mo. Panginoon, kailangan kami sa iyong pagitan. Halika na, pagbalik ka, pangako mo'y tuptin mo na. Pangako mo'y tuptin mo na. Magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga pinapagsalo mo sa iyong banal na piging ay papagkamitin mo ng tunay na kapayapaan bilang kapakinabangan sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiipon mo muna sandali para sa ilang anunsyo at pasasalamat. Sa ngalan po ng ating mga kaparian at ng ating simbahan, tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa mga pamilyang sponsor na nagsindi ng kandila ng Adviento, Mr. and Mrs. Paulino Solis and family, Mr. and Mrs. Vicente Solis Jr. and family, at Mr. and Mrs. Rolando and Marites Aresa and family. Maraming salamat po at palapakan po natin sila. Tayo rin po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga ministries at organisasyon na naglingkod sa ating banal na misa at lalong-lalo na po sa inyong lahat ng mga kaparokyano. Maraming salamat po at palakpakan din natin ang ating mga sarili. Para naman po sa ating schedule sa darating na December 24, ang Christmas Eve po natin, ito ay natapat ng araw ng Miyerkules. Meron po itong dalawang bahagi. So, alas 6 po ng gabi ay ang paghaharana sa inyo ng ating mga koro. Susunod po ito ng ikalawang bahagi sa alas 6:30, ang panuluyan diretso po ng banal na misa.
At meron pa rin po tayong isang misa sa alas 8:30 ng gabi. At sa darating naman na araw ng Kapaskuhan, meron po tayong misa sa umaga sa alas 8 ng umaga. At sa hapon naman ay dalawang misa alas 5 ng hapon at alas 6:30 ng gabi. At patuloy pa rin ang panawagan para sa ating Raffle for a Cause at nalalapit na po ang ating Grand Raffle Draw, kaya sa mga walang ticket, makakabili pa rin po kayo ng ticket sa lamesa sa harapan ng ating simbahan. Maraming salamat po. Magsitayon po ang lahat. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, Et spes nostra salve, ad declamamus, exules filii Eve, ad inspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale, ea ergo, advocata nostra, ilus tuus, misericordes oculus, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium, ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. ora pro nobis ad regenitris, Ut dignificiamur promissionibus Christi. let us pray. Almighty and eternal God, who through the power of the Holy Spirit prepared the body and soul of the Virgin Mother Mary to become a worthy dwelling place for your Son, grant that we would rejoice in her memory, may through her intercession be freed from present dangers and from eternal death. O God, who thou the hearts of the faithful, by the light of the Holy Spirit, grant us in the same Spirit to know what is right, and always to rejoice in His consolation. Grant us, we ask, Almighty God, who rejoice in the devout memory of our Holy Father Saint Augustine, that we may be assured of salvation under His protection, and with your help. We ask this through Christ our Lord. Amen. Joseph, Fili David, Noliti mere, acipere Maria, conjugentua, codenimine anatum est, de Spiritus Sanctu est, pari et totem filium, et vocabis nomen eius Iesu. ora pro nobis Iosef, Ut dignificiamur promissionibus Christi. let us pray. Grant us, O Lord, through the merits of Saint Joseph, the spouse of your most holy mother, that we may be helped and that what we cannot obtain by our own power, we may be given through his intercession. Graciously accept, we ask you, O Lord, the prayers of your church,
that having overcome all adversities and errors, she may serve you in complete freedom. Almighty and eternal God, source of salvation for all believe, hear us as we seek the help of your mercy for your sick children, so that after the health has been restored, they may give you thanks in your church. O God, who led our forefathers through the Red Sea and brought them forth from the deep water, singing the praise of your name, we humbly ask you that you protect your children on their journey now. Save them from dangers, give them a firm hope and the strength of your peace. We ask this through Christ our Lord. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May pagdiwang na natin ang banal na Eucharistia, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Panginoon. Salamat, Salamat sa Diyos. Masaya natin ipagalang ang dating na manunubos na kapag-igas natin. Umili pangalan